Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Visayas at Mindanao at maging sa ibang bansa sa Luzon, Visayas, Mindanao. Una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Walang advokasiyang maliit, basta't malinit. Maraming salamat. Muling sumasa inyo ang ating palatuntunan special on Saturday. Salamat po sa inyong pagsama sa amin dito sa Executive Session. Mabuhay ang Isang oras na talakayan ng mga usaping may kinalaman sa ating akto. Idulog nyo na yan dito sa Hoy. Bawal yan. Ang latest happenings at trending sa mundo ng entertainment and lifestyle with favorite stars. Mga kwentong maghahatid ng inspirasyon at aral sa mundo ng Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuha Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. At maraming salamat po sa inyo na ang Agri-Ascenso hanggang sa susunod. Alas 4 na po ng inyong paboritong programa ang DZRH Boom Balita ngayong araw ng Sabado. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Ngayong ika-87 taon ng kauna-unahan, DZRH. Tayo ay iisa. Ikaw, kayo, tayo. Iisa ang radyo. Tayo ay iisa. Iisa ang nag-uugnay, iisang radyo ang pinakikinggan. Tayo ay magkaisa dahil tayo ay Pilipino. DZRH mula Lunes hanggang tayo. Saan ka man sa mundo, tayo iisa. Tayo Pilipino. Serbisyong tapat sa iyo. nananatiling tapat ang DZRH sa paghahatid ng mga serbisyo sa kalunas, publiko. dahil sa inyong pagtitiwala, ang Lunas ay may extension na. Lunas Extension. Magandang gabi, Luzon, Visayas at Mindanao. Good evening po. At kasama po ninyo, Cheska San Diego Bobadilla. At kasama po natin ang DMI Philippines. Sila po naghahatid sa atin ng MX3. I-welcome natin ang ating medical doctor, si Dr. Edwin Bien. Doc, good evening po sa inyo. Hi, good evening sa iyo, Ches. At sa mga nakikinig at nanonood sa atin na taga-subaybay, magandang gabi rin po. Ngayon, ang importanteng tanungin doon sa ating mga viewers, listeners, at saka yung mga followers natin online, kayo po ba ay nangangati-ngati? Di ba? Kasi ngayon po, mainit ang panahon. Minsan kapag malamig naman ang panahon, ganyan din ang nagiging senaryo. Pero sino po sa inyo yung nangangati, lalong-lalo na partikular sa inyong balat? Kasi yan ang ating tutukuyin at pag-uusapan ngayong gabi sa ating discussion. By the way, kung meron po kayong mga katanungan, Doc, meron tayong text hotline para doon sa mga nangangati ngayong gabi, Doc. Mga nakikinig po, kung kinakati na po kayo, ang itong text lang kayo sa 0918-8888-888
At hayaan nyo kakamutin natin. Sa pamamagitan ng tamang impormasyon. Yung mga nangangating tenga na dahil gusto nang mapakinggan ano ba yung mga rason kung bakit nagkakaroon tayo ng kati-kati. Minsan, Dok, narinig mo lang na yan yung topic. Parang, alam mo yun, parang, teka, parang nangangati na ako Yan ba ay minsan psychological, Dok? Psychological. Isipin mo yun sa isang restaurant na magpakita ka ng kamot. Yung kaharap mong table, kakamot din. Oo. Pero Dok, may pangangate na hindi psychological kasi makikita mo talaga na may pache-pache, namumula, talagang nangangati yun, Dok. That is true, no? At may joke nga na noong araw pa ito, sinasabing kapag ito ay pangmayaman, allergy. Pero kapag halimbawang ito'y pang sosyal, galis aso. And that is what we're going to discuss. Para may idea po kayo, ano ang dahilan? Kaya ano ang magagawa ninyo? Makukuha ba ng pahid-pahid lang? Sige, meron tayong ibabahagi, Dok, ng mga visual aids para dun sa mga nakatutok sa atin sa internet, yung mga nakakapanood ng ating episode or yung mga nasa television, sa ating news channel sa television or sa cable television. Pero i-describe din natin para dun naman sa mga nakatutok lamang sa atin by audio or radio, Dok. Sige, tingnan natin itong picture number 1. Nakasulat dito, what is urticaria? Paano mo masasabi na ito'y organo? Well, when you say allergy kasi, it is a response to an allergenic substance. Sa mga doktor, meron kami tinatawag na antigen-antibody reaction. Kung saan nagre-react ka sa isang bagay na kinain mo, ininom mo, o na-expose ka. So, halimbawa, biglaan, hindi ka naman palakain talaga ng seashell na ito at kinain mo at kinabukasan, ikaw ay nagpantal-pantal at nangati, and that is an allergic reaction. Pero kung mga paulit-ulit na ito at kahit na hindi ka naman na-expose doon sa bagay na nakaka-allergy sa'yo, well, malamang ito yung tinatawag na urticaria. At makikita ninyo dito sa picture na ito, pwedeng nagsimula lang ito as reaction to certain food or drink or medicine. Pero may mga kakilala ako, Chese, na for no reason at all, normal siya nung matulog. Paggising niya, parang na siyang may mapa sa mukha. Sa kanan niya, Australia. Sa kaliwa, Russia. Ganun ang itsura. Okay. So, hindi posibleng sa nakain niya yun or meron siyang naipahid sa mukha niya or posibleng nag-react overnight, Doc? That is true. Nagre-react yung body for no reason at all overnight. Sabi ng iba dahil sa weather. Pwede. Halimbawa, nung panahon ng taglamig, recently, di ba, yung Enero, Pebrero, pwede rin naman dahil sa tag-init, pwedeng ma-trigger ito. And that is what urticaria is. It is now your body reacting uncontrollably and by its own, by its own accord. Sa sarili lang niya. Bibigyan ka niya ng pantal pagising mo sa umaga. Naku naman. Pero Doc, baka nga isipin ng normal na pasyente o normal na tao na, teka, nagkaka-allergy ako, inom lang ako ng over-the-counter medicine. May mga nabibili naman na tableta, antihistamine, para mawala yon. Makakatulong ba? Nawawala ba or hindi rin? Nawawala. Temporarily. Pero yung iba, kapag halimbawa yung urticaria niya, buong katawan, kalat na, minsan hindi na tinatablan ng mga antihistamine. Kaya may mga doktor, mas matapang na doon ang nire-reseta. Baka mamaya, ma-discuss natin. Okay. When you say buong katawan, Doc, as in buong katawan, lahat ka, singit-singitan, sulok-sulukan ng katawan meron? Actually, oo eh. May mga nakita ako, pati siko, pati talukap ng mata, pati sa ilong, kahit na anong takip niya ng foundation, makikita mo nakabukol-bukol na eh. And irritating din. Ang sabi nila, makati, mainit. May iba, tinatapik-tapik nila. Yung iba, nilalagyan nila ng yelo para lang mabawasan yung sensation. Pero it is enough to disrupt your normal daily activity.
lalo na sa trabaho. Tulad mo, paano kung haharap ka sa camera at may patsi-patsi ka, hindi ba? Dulot ng urticaria. Or may ibang term ito, Doc? May Tagalog term ba dito? Or more common term itong urticaria? Well, sa mga nag-i-English, ang tawag nila rito ay hives. Oh, okay. Pero dito Hives. sa Pilipinas, bihira natin gamitin yung word na hives. No? Well, kung titingnan natin yung picture number 2 natin, ito nga yung tinatawag na hives. Okay. As you can see, pwedeng buong katawan nito, sa dibdib, sa likuran, at makikita mo, bilog-bilog din siya. Yung bilog-bilog na akala mo yung 20 pesos ngayon, pero yung kapag yung 20 pesos na yun, nagdikit-dikit na, isang buong mapa na siya. Oo. So that means, included na rito ang ating immune system. Nagre-react na ang ating immunity. May nilalabas tayong mga selula sa ating red blood cells, sa ating white blood cells, that is a response to something. So, yan ang ating hives. Okay. Ngayon, ang problema sa hives and urticaria, kung titingnan natin yung picture ng maigi, nakalagay dito, included dito yung systemic illness. So, there are some illnesses that can trigger urticaria. At magugulat ka, yung mga normal na ibang hindi natin pinapansin na sakit, gaya ng pagtaas ng blood sugar, pwedeng mag-cause ng pagpantal. Pagtaas ng blood pressure, pwede ring mag-cause ng pagpantal. So, hindi lamang dahil sa weather, hindi lang dahil sa kinain mo, now it is your body, your autoimmune system that is reacting and causing itong pantal na ito. Yan ang hives. Okay, sige. Sino ang mga nagkakaroon ng ganito? Bata, matanda, may pinipili ba, Dok, na gender, edad, ethnicity, Dok? Well, kung titingnan naman natin itong picture number 3, anybody. Anybody. Kay bata, kay matanda, Dok, no? Kay lalaki, kay babae. Oo, kung ikaw man ay itim, puti, Chinese, brown, it can affect anyone. So, remember, it is a response of our immune system. Pero yan, Dok, na nag-uumpisa ba yan na lumabas o maramdaman ng isang tao, bata pa lang, or yung iba kung kailan sila tumanda, tsaka nagpakita itong urticaria, Dok? Oo. Alam mo, yung iba, wala naman akong ganito, Dok, nung araw eh. Kung kailan ako nag-menopause at tsaka lumabas, then maisip ko, baka hormonal. Hormonal. Okay, baka hormonal ito. Okay, mga sintomas. So, pwede rin kahit na one time in your life. Well, ganito ang sintomas nito, no? Tingnan natin yung picture number 4 natin. Una, namumula. Pangalawa, makati. So, pag makati, kakamutin. Pag kinamot, kung saan mo kinamot yung dinaanan ng daliri mo at ng kuko mo, doon uli magpapantal. Kaya, yung pagkamot mo ang pwedeng mag-propagate ng maraming pantal sa buong katawan. Hanggang, kung titingnan natin itong picture na ito, doon sa maliit na insert, doon sa lalaki na nasa dibdib niya, makikita po ninyo, parang nag-conglomerate na, nagdikit-dikit na yung maliliit hanggang isa na siyang malaki. Oo. And sometimes, it takes days bago mawala ito. Pero alam mo daw, kahit na anong pigil mo rin talaga sa sarili mo na wag kamutin ang makate, di ba pag gano'n, tas lalo na mainit ang panahon, nagpapawis, it can aggravate, Doc, yung itong pangangati? Actually, nangyayari yan sa pagtulog, no? Kinakamot mo habang tulog ka. So, hindi mo napapansin. Paggising mo sa umaga, kalat na siya at strix na ang itsura niya. Yung pinagdaanan nga ng iyong kuko. Kaya hindi ba yung mga bata nga, nilalagyan natin ng gloves sila, hindi ba? Para hindi sila kamot din kamot. Para hindi rin yung kuko nila makasugat. And that's what we should do also, no? Kung talagang sa palagay ninyo, kakamot kayo ng kakamot, magsuot kayo ng gloves din at night para hindi nyo po ito ma-aggravate lalo. Okay. Paano do kung halimbawa meron na siyang urticaria, no? Wala namang kinain na bawal sa kanya pwede mag-trigger. Okay din naman ang weather. Wala naman din siyang sinuot na pwedeng maka-allergy sa kanya. Walang in-spray na pabango, in-apply na kung ano-anong mga produkto. Bakit nagkaroon pa rin? Ito ngayon ang tingnan natin. May picture number 5 tayo.
dito makikita natin na minsan stress is enough to cause hives or urticaria. Naman. Yan. Naman. So, yung mga stressors na yan, pwedeng maging trigger pala ng napuyat ka kasi, meron kayong deadline sa trabaho, may exam, di ba, sa eskwelahan, or yun nga, sabi ni Doc, yung mga day-to-day stressors natin, pwedeng mag-trigger yan ng urticaria attack, Doc. That is exactly true. And usually, yung stresses na yon magiging paulit-ulit. Halimbawa, ang stress mo ay yung babayarin. And that means, every month that darating yung mga bills that you have to pay, lalabas yung urticaria mo. Pwede yun. And there are some people also na yung relationship ang nagiging cause ng kanilang urticaria. So whenever you see this person na hindi mo masyadong type ang relasyon, pwede ring lumabas ang urticaria. I was wondering nga pwede kayang maging reason ito ng divorce o legal separation? Yung hives. Your Honor, this person causes me urticaria. Oo, dahil sobrang stress ko na sa kanya. pero ito, Doc, no, yung mga sintomas, kanina nabanggit mo na yung ibang symptoms ng hives. So, namumula, nakaangat, parang namamaga yung ilang bahagi ng balat. Bukod sa pangangat, nagda-dry skin pala, Doc? Oo. At minsan na pagkakamalan tuloy na ito ay psoriasis. Oh, okay. So, magda-dry ang buong skin. And dryness of the skin itself causes itchiness. Yun ang problema. At yung dry skin na yon, minsan matutuklap siya as flakes. Yung flakes na parang akala mo malalaki siyang balakubak. At pwedeng mangyari ito sa anit o ulo natin. So yung ibang tao, akala nila meron lang silang dandruff. O malalaki yung natatanggal sa anit nila. So it causes them concern. Okay, speaking of dry skin and speaking of stress, yung ibang taong sobrang stressed, ang manifestation sa kanila, nagda-dry yung skin nila. So baka ito ay ma-complicate natin or ma-confuse tayo. Then dry skin lang yan. Then na-stress lang ako. Or urticaria na pala yung nagpapakita, hindi pa natin alam. So pag-uusapan natin sa ating pagbabalik, bukod sa dry skin, ano pa yung pwedeng mga warning signs na stress na tayo. Ayan. Oo. Babalikan natin ang ating talakayan. Katuwang natin ang MX3, hatid sa atin ng DMI Philippines. Ang medical doctor na nagpapaliwanag sa atin ng urticaria ay si Dr. Edwin Bien. Babalik tayo matapos lamang ang commercial break. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa. Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is Pride! All you need is Pride! ACS. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White Rose Papaya. Wow, White Rose. White Rose Papaya. Wow, White Rose. White Rose Papaya. May glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Calefacton, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calefacton, amoy nakaka-joyful.
Calefacton, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calefacton, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calefacton, amoy nakaka-joyful. Mga dagdag na kaalaman at usapang pangkalusugan. Lunas Extension. Balik tayo sa ating talakayan. Stress na po ba kayo? Baka kasi nagdadry ang skin ninyo dahil sa sobrang stress. Isa lang yan sa mga sintomas kung paano mo daw malalaman na stressed ka na. At yung stress kasi niyan, sabi ni Doc kanina, pwedeng mag-trigger ng atake ng urticaria o yung pangangati ng balat natin. Pag-angat, pangangapal ng ating balat. Balikan natin si Dr. Edwin Bien. Bukod sa dry skin, Doc, paano malalaman kung stressed na stressed ka na? Well, disclaimer po hindi po tayo dermatologist and I'm sure it is best na nagpapakita sila sa kanilang dermatologist. But sometimes, yung dermatologist will refer them to other doctors gaya ng internists, gaya ng psychologist, or even psychiatrist kapag stress nga ang pinanggagalingan ng urticaria. Kanina sinabi ko, dry skin. Kung titingnan natin ang ating next picture na number 7, hindi lang dry skin, pati oily skin. Kaya kapag nakikita mo na yung tao parang nagmamantika na yung kanyang mukha, balik tayo doon sa ating public transportation. Oh. Di ba parang naglalagkit? Ano yung mga pinapayo natin? Yung parang naglalagkit na siya, Doc, no? Sa sobrang oily. Oo, na pwede ka nang mag-thumb mark no? doon sa mukha niya. Pwede natin pinagtatawanan. We're just making it light, no? But be observant kapag kayo po ay may kaharap na ibang mga tao. Severely dry skin, severely oily skin, which can result in acne in their face. Okay. So kapag nakita po natin na oily na yung balat niya, lalo na sa mukha, tapos nagkakaroon na ng acne, sometimes nagkakaroon sila ng parang dito sa corner of their mouth, ng mga sugat. Okay. So, ito yung mga markers. Paano mo malalaman na yung stress ang dahilan ng pag-atake ng iyong urticaria? Okay. What can cause stress hives? Sabi nga ni Doc, may mga tao ba yan, Doc? O pangyayari ang dahilan ng stress kaya nagkakaroon ng urticaria attack o hives attack, Doc? Well, this is a little bit serious now, so hindi na natin bibiruin, pero iisa-isahin natin. Kung makikita po ninyo, when someone dies in your family, sa mahal po ninyo sa buhay, na-stress tayo doon, magugulat ka na lang kinabukasan, may pantal-pantal ka. So that is true. Marami na po akong nakita ng ganyan, no? Number 2, yung mga may financial problem talaga. Halimbawa, nag-invest ka sa isang bagay, tapos yung pala, scam pala yun, nahiraman ka, tapos nag-disappear talaga yung taong yun. So financial problem, pwede na magkaroon ka ng urticaria. So those are stressful things that happens in our family. Problems at work. Yun, yung pumasok ka na nga, ina-expect ka pang magtrabaho. Ganon? Oo nga naman. Tapos kapag lumapit ka sa boss mo, sasabihin naman ng boss mo, binigyan ka na nga ng trabaho, nag-expect ka pa ng sweldo. Ginantihan ka, no? Yung next, yung getting married. Ewan ko ba, napagkukuha ako in 1 month, 2 beses ako pinagninong sa kasal. Oo. Yung wedding preparations, no? Can be stressful enough. Bride. Oo. Stressful yon. Where to sit who? Ay, magkagalit si ganito at gano'n. Hindi pwede yung katabi sa
lamesa. Dagdag pa sa isipin nila yung ganon, Doc, no? Okay, ano yung mga pinanggagalingan ng urticaria, yung mga possible na kuha na natin kanina, na mention ni Doc, yung iba ay lalabas during face-to-face consultation or kahit siguro online muna, no? Yung i-interviewin kayo ng doktor. Pero yung mga pamamaraan, Doc, para maibsan man lang, di ba? Yung nararamdamang discomfort. Alam mo yun, nakatutuwa yung mga kaibigan ko dermatologist. Sila ang pinakamahirap kung kumonsulta raw o via online. Totoo Kasi naman. ang tanong ng mga pasyente, Dok, ano ito? Ipapakita dito lang sa cellphone. Siyempre hindi nila makikita ng mabuti. They have to look at it very closely. And feel it, di ba? And feel it. And sometimes they have to get a little bit of sample on it dahil gusto nilang i-test. Ang tinatawag nila KOH, no? Para i-test nila if there are some microbes growing in it. So, ang ibinibigay usually sa mga ganyang katikate, ang first line of defense, antihistamine. Paano kung hindi nagre-react? Pwedeng magbigay ng oral. So, tabletas, bukod sa pamahid. Pero, kapag talagang may mabigat na discomfort na, nagbibigay na ng steroids. So, ang style nating mga doktor ganito. Halimbawa, 1 week steroid yan, gradually decreasing ang dosage. Kung dating 5 mg, 3 times a day, pwedeng after a few days, 2 times a day na lang, after another few days, once a day na lang. Next time naman, hahatiin na yung kapsula o tableta kasi hindi mo naman pwedeng biglain ng paghinto. At there are some people din na hindi uubra ang steroids. Halimbawa, mayroong kang gastric ulcer, baka mag-bleed yun. Yun. So may mga conditions na steroids may not be for everybody. Kaya, then this is the time that many doctors refer to each other. At tulad ko, kung titingnan natin ang picture number 9, pag inirefer sa akin kasi, alam nila na ang inirereseta ko yung natural remedy dito. Ang tawag doon, homeopathic remedies. So, nakalista rito yung mga nairereseta natin para sa hives or urticaria using natural medicine. Doc, ano yung home remedy na lang? Tulungan mo kami sa home remedy. So, we have that. Okay, nasa picture number 10 natin. Okay. Sa picture number 10 natin, Doc, parang nasa parang nasa bahay lang talaga. Ito yung complementary therapies na pwede nating gawin sa bahay, Doc? So, meron tayong mga tips, no, for treating hives at home. Kung tawagin natin home remedy. So, pwede bang isa-isahin mo para maipaliwanag ko and start from the left? Okay. Number 1 is wear loose or lightweight na kasuotan, Doc. Dapat cotton. Huwag kayong magsisilk. Huwag kayong lalong-lalo mga synthetic fiber. Ayan. Okay, next na ako, Doc, ha. Use pala a wet cold compress to soothe itching and reduce yung swelling, Doc. Yes. So, yung ginagamit natin, gaya ng panghugas ng plato, ano nga bang tawag doon? Yung kulay yellow? Foam. Yung parang foam. Sponge. Yan. Oo, sponge. Yung sponge, pwede ninyong basain yon ng yelo, na tubig. At yun ngayon ang idadampi-dampi po ninyo doon sa parting Makate. Ang lotion, moisturizer are heat causing. So, lalo kang mangangati. Ayun. So, wag yun. Okay. Pwedeng subukan yung mga over-the-counter antihistamines o kaya kumuha ng prescription medicine mula sa inyong doktor para matreat ng maayos yung urticaria, Doc. Well, there are even doctors who might prescribe to you sleeping pills. Dahil nga, yung some sleeping pills can not only reduce yung pangangati, nakakatulong din para makatulog ka sa gabi. Pero, tandaan natin, nabanggit natin beginning of our talk na ang urticaria could be not only a response to your body sa outside influence na nagkukos ng allergy, pwede ring autoimmune ito. So when we say autoimmune, that means nutrition can play a very big role.
At yung sinasabi nila sa nutrition daw, kumain ng tama. At yung cleansing, maraming tao ang gumagawa ng ganyan, Doc, para matanggal daw yung mga toxins na pwedeng maging cause ng kanilang allergies or urticaria, Doc. Oo, may mga nag-iiba na gumagawa ng tinatawag na cleansing diet. Ibig sabihin, nagsisimula sila by drinking a lot of fluids. Every hour or every 2 hours, isang baso na malaki talaga. Pangalawa, talagang naggugulay lang sila for about a week. Gulay, talbos, prutas, and remove all possible allergens. At nang may preservative na pagkain, and focus muna on greens and vegetables. Yung iba, ginagawa nila itong biniblender, ginagawang smoothie, and they take it the whole day. So yan yung tinatawag na cleansing diet. Kasi sabi nga dito, sa picture na ito, cleansing is the first step towards healing. Paano nakakatulong yung prutas? Syempre, pipiliin natin yung prutas. At maraming prutas ang talagang nakakapagpalakas ng ating immune system. At ito, gaya ng hawak ko. Mangosteen. Alam mo ba to kung ano? Yung mangosteen kasi nakita nila as a queen of all fruits. Bihirang makita ito sa Manila, but very common ito sa southern part of our country, particularly ang Davao. Kaya ang ginawa nga natin, kumuha tayo ng prutas na mangosteen, pinag-aralan ito, at doon sa talukap ng mangosteen, nakita nila yung tinatawag na pericarp. Napakasustansya pala. Nagtataglay siya ng ingredients gaya ng alpha, ng beta, at gamma nutrients. Now, yung mga nakikinig at nanonood sa atin, baka sabihin nila, ay, bibili ko ng mangosteen, kakainin ko yung prutas. Well, it helps, pero hindi kasi yung prutas lamang ang may sustansya rito. Yung balat mismo. At hindi naman nakakain yung balat, kaya gumawa ng paraan ang DMI to make yung ingredients na to available to the public. Kasi nga, yung sinabi ko kanina, yung alpha, yung beta, at gamma nutrients, yun ang nagpapalakas ng ating immunity para mabawasan yung lagi nating pangangati. Improving the immune system might help your medication para hindi ka dependent sa antihistamine or sa steroids. Dahil alam ko, marami sa inyo, sawan-sawa na sa kakainom ng gamot. At dyan natin nagiging katuwang ang DMI Philippines. Sila ang nag-capsule form nitong MX3, yung mangosteen pericarp o yung pabalat ng mangosteen. Yan po yung ginawa nilang kapsula. Yan po yung MX3 capsule. At meron din silang ibang mga produkto pa katulad ng MX3 Plus na capsule din po na may CoQ10 and L-carnitine. At meron din silang coffee mix. Meron ding tsaa ng MX3. Kaya for more information, lalo na sa availability, i-check lamang po ang kanilang Facebook page na MX3 Natural Supplements o kaya po yung website mx3ph.com or i-text nyo sila anytime. 0918-8888-693. Available naman na yan nationwide sa lahat ng drugstores at malalaking butika sa buong Pilipinas at online doon mismo sa kanilang website. Pero Doc, sa kanila pwedeng i-text kung sakaling meron silang katanungan tungkol pa rin sa urticaria? Well, maaari niyo po akong hanapin. Meron naman po tayong messenger account. Yung pangalan ko po ay Edwin A. Bien. At maaari niyo po akong tanungin doon. O pwede niyong picturean kung ano yung katikati ninyo. Ipadala niyo yung picture doon. At hopefully masagot ko kung ano yung inyong katanungan about that. Maraming salamat, Doc, at magandang gabi po. Nakasama po natin Dr. Edwin Bien. Nakasama niyo rin Chaska San Diego Bobadilla. Maraming salamat po sa inyong lahat, Luzon, Visayas at Mindanao. Mga kalunas, hanggang bukas dito sa Lunas Extension. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas.